Hi everyone, this is Stacey and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, we are going to feature the Echeveria Lola. Request ito ng isa nating subscriber na si Miss Prima. Hi Miss Prima, shoutout sa'yo. Sana magustuhan mo yung video na to. So, this is my Echeveria Lola. Dalawa sila na halos 3 to 4 inches yung size na nandito sa veranda area right now. Before, nilagay ko siya dito sa may front yard ng bahay namin sa tabi ng bintana. Nakakakuha siya ng sunlight doon the whole day pero hindi direct sunlight. So, napansin ko nung nilagay ko siya doon, hindi siya naging maganda kasi siguro dahil hindi siya nakakakuha ng direct sunlight and hindi masyadong mahangin doon sa pwesto na yon. So, I decided to transfer the Echeveria Lola, the 2 pots, in the veranda area. Yung veranda area na video ko na yun ay walang bubong. So, talagang rain or shine area, meaning exposed sila sa direct sunlight, exposed nila sa rain showers. Malakas ang ulan, mahina, umaambon, makulimlim, basta lahat ng different kind of weather is naka-expose yung Echeveria Lola ko. Pero what's good is kahit ganun sila ka-expose sa sunlight and rain shower, mas naging lively ang kulay ng aking Echeveria Lola at mas malaki ang growth niya compared nung nasa front yard siya. So yung Echeveria Lola is may farina din siya. Yung Echeveria Lola is may maganda siyang rosette. So, it's like really a rose na Echeveria. So, if the Echeveria Lola is stressed, the petals turns into pink. So, ang care tips lang na maibibigay ko sa inyo for Echeveria Lola is that kapag may mushy leaves sa ilalim or in between dun sa rosette niya, you have to remove it kasi madaling mahawa yung ibang leaves. Kung may mga dry leaves naman, kailangan nyo din i-remove. And syempre, importante din ang ating soil mixture. So, ang soil mixture na ginagamit ko is 50% loam soil and 50% pumice stone. And then, the loam soil that we can buy here in our market is composed of garden soil, vermicast, carbonized rice hull, and rice hull. So, sa aking experience, yung Echeveria Lola, mas gusto niya ang nasa ROS. Kasi, mas gumanda siya doon, mas nagkakulay, mas nabuhay yung Echeveria Lola ko nung in-expose ko siya sa rain or shine sa veranda area. Yung Echeveria Lola, may farina din siya to protect yung kanyang mga leaves sa too much heat from the sun. Tapos, kung gusto nyong ma-maintain yung perfect o magandang itsura niya, wag nyong hawakan yung pinaka leaves niya para ma-maintain yung farina. Tapos, isa pa, pag umulan, kailangan after the rain or bago sumikat yung araw, kailangan matanggal niyo yung water sa rosette niya kasi malaki ang chance na pag hindi niyo tinanggal yung water sa rosette niya is magkakaroon siya ng crown rot. Echeveria Lola is mabait din naman sa lolan basta tama yung binibigay nating care sa kanya. So most of the Echeveria, ganun naman yung mga care tips. Tsaka gusto ng Echeveria Lola ang nauulanan siya kasi mas mabilis siya mag-grow pagka rainwater yung nakukuha niya compared sa mga tap water or mineral water na ginagamit nating pandilig. So just like the other Echeveria that we have in our garden, same lang din naman yung care na binibigay ko sa kanya. So hindi ko siya tinitreat na special or favorite. Basta sama-sama lang sila lahat doon sa veranda area. Nakita niyo naman sa start ng video na kasama siya ng ibang Echeveria or succulents ko sa veranda area. So, yun lang. Basta wag natin pabayaan na ang Echeveria Lola na hindi maalisan ng water dun sa rosette kasi talagang prone siya sa crown rot. And if you want to achieve the stress color, expose it to more sunlight.
And before we end the video, i-flex ko lang din sa inyo yung promise ko na ipapakita ko sa inyo kung saan ko nilagay yung mga cacti na nirepat natin. So, nandito sila sa front yard sa tabi ng bintana namin. So, dito nang galing yung mga echeveria na nilipat ko sa veranda area. Dito din dati nakapwesto yung echeveria lola. So, I think this spot will be best for cacti kasi whole day sunlight, although hindi windy, at hindi din sila masyadong nauulanan dito. So, let's see kung magiging maganda sila dito. So, nilipat ko lahat dito. As you can see, kasi dati nakalagay ito talaga sa veranda area. So, most of them nagkaroon ng corky kasi too much sunlight yung nakuha nila doon. Kasi direct. And then, nilagay ko din dito yung leaf tops na hanggang ngayon, wala pa ring roots. Hindi talaga ako makapagpa-roots ng leaf tops. So, nahihirapan ako. I think yung detox ko is 3 months na sa akin. Yan. Ganyan pa rin siya. So, nakailang repat na ako dyan. Tapos, nandito rin yung non-variegated gymnocalycium na nagbigay sa atin ng 8 flowers. So, nandyan pa yung 2 flower bud niya. So, hindi ko pa tinatanggal. Tapos, ayan. May mga non-variegated gymnocalycium pa tayo and the other cacti. So, may space pa dito and I'm planning to put yung iba pang cacti na nandun sa veranda area kaso hindi ko pa sila nare-repat. So, hopefully this week maripat ko and then mailagay ko sila kasi may space pa naman. So, I'm planning also to put some of the kabuto dito kung may space pa. So, that's all for today's video, guys. I hope you like my sharing for today. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. Bye. God bless us all. Bye.